Grabe na talaga ang pagiging sinungaling mo, Roxy. Sana mamagayang dila mo at umigsi para naman matigil na yung pagiging sinungaling mo. Yung ginagawa mo, nakakasira ka ng imahe ng ibang tao. Ngayon sinusumpa mo na ako? Oo, isinusumpa kita na sa bawat pagsisinungaling mo, mamamagayang dila mo. Baka sakaling kapag ganun ang nangyari sa'yo, wala nang ibang tao ang mahihirapan dahil lang sa pagsisinungaling mo. Huwag mo isabuhay ang ganyang kasalanan dahil wala yung maitutulong sa'yo. Lalamunin ka lang yan hanggang sa pati ikaw hindi mo na alam kung ano pa ang totoo sa mga sinasabi mo. May mga tao na sadyang sinasabuhay na ang pagiging sinungaling. Dahil sa galing nilang gumawa ng mga kwentong hindi totoo, napapaniwala nila ang mga taong nakakausap nila. Ang kasinungalingan din ang madaling makasira ng imahe ng isang tao. Yon ang ugali ni Roxy na hindi niya kailanman nais na talikuran. Nang dahil din doon, haharap siya sa isang malupit na parusa ng sumpa. Makakatulong kaya ang parusa na yon para makapagsabi siya ng totoo o yayakapin na lang niya ang kadilimang babalot sa pagkatao niyang napupuno ng kasinungalingan? Oo nga, totoong sinasabi ko, kuya. Ako mismong nakarinig nun. Mahina lang kasi ang boses niya. Tapos, si Mami, medyo bingi pa naman yon, di ba? Minura niya talaga. Kasi naiinis siya na inuutusan siyang ayusin yung mga gamit niyo. Sinabihan pa nga niya na matandang pakialamere. Gusto ko na nga sana siyang sagutin kaso pinigilan kong sarili ko. Kasi kapag akong pumatol doon, siguradong lalaki ang away. Hindi naman ganyan si Kimberly. Kilala ko ang asawa ko. Ang tagal na namin magkasama. Ni minsan hindi ko yung narinig nagmura. Ayaw nga no na nagmumura ako eh. Baka naman mali ang narinig mo kasi bumubulong nga ka mo. Alam nga naman na magsisinungaling ako. Hindi rin naman ako bingi. Baka kasi naiinis na yun kay Mami eh. Kasi nga matanda na tapos makulit. Palaging paulit-ulit ang sinasabi. Tapos hindi rin naman mapagsabihan. Ay ilang taon na ba kasi si Mami? Malapit na yun mag-60. Sige, tatanungin ko mamaya si Kimberly. Basta wag mong sasabihin na akong nagsabi ha. Baka naman awayin ako nun kapag wala ka. Kakatakot pa naman yun. Palaging mainitin ang ulo. Akala mo palaging inaano. 2 taon pa lamang nagsasama sa iisang bubong, sina Dennis at Kimberly. Hindi pa sila kasal, pero nagpasya na silang magsama. Dahil kasama pa rin ni Dennis ang kanyang ina at bunsong kapatid, pinipilit ng binata na maging maayos ang kanilang pamilya, kasama si Kimberly. Nang gabing yon, habang nasa loob sila ng kwarto, kinausap ni Dennis ang asawa ukol sa naging sumbong ng kanyang kapatid. Hindi ko yun gagawin. Bakit ka naman mumurahin si Mami? Matanda na yun. Sa kananay mo yun. Kahit minsan hindi ako ng bastos ng nakatatanda sa akin. Kahit pa sabihin natin na naiinis ako. Bakit naman ganyan magsumbong ang kapatid mo? Alam ko siya lang ang magsasabi niyan kasi tayo lang naman ang nandito. Yun na nga ang sabi ko sa kanya eh. Baka ka ako na mali lang siya ng dinig kasi bumubulong ka. Bumubulong nga ako noon, pero hindi naman masama ang sinasabi ko eh. Ang sabi ko lang noon, ang dami na namang damit na nakakalat. May mali ba doon? Sige na, sorry na. Nagsabi lang ako kasi nagulat lang din ako sa sinabi ni Roxy. Kung ano-ano na namang naririnig ng batang yun. Oo nga pala, tutuloy ka ba bukas sa interview mo? Sure ka na ba doon? Oo, pero tanghali pa ako aalis. Hihintayin ko si Roxy na umuwi. Hindi ko naman pwede iwan si Mami mag-isa rito sa bahay. Ang sabi ni Roxy, mga 2 PM daw siya makakauwi eh. Paano schedule mo dyan? Work from home ako. Tapos 1 beses sa 1 buwan ako pupunta sa office. Hindi ko pa alam yung ibang patakaran. Bukas pa sasabihin sa akin. Sabihan mo ko kung ano mga kailangan mo ha. Bukas pag uwi ko ayusin ko na yung lamesa mo para kapag nakuha mo yung computer set mo, maayos na natin dito. Oo, salamat Han. Kinaumagahan, maagang nagising si Kimberly para paghainan ng baon ng kanyang asawa. Maaga ring nagising si Roxy dahil papasok ito sa kanilang paaralan. Dahil abala sa kanyang ginagawa si Kimberly, hindi na niya naitanong kay Roxy ang isinumbong nito sa kanyang kuya.
Hindi lang naman yon ang unang beses na may ganong kasinungalingan na sinabi si Roxy. Pero palagi na lang yung pinapalampas ni Kimberly dahil ayaw niya rin namang magkaroon ng alitan sa kanila. Lalo pat sa iisang bahay lang sila nakatira. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling tahimik si Kimberly at nakatuon lang palagi ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho. Isang araw, napansin nito na wala na silang grocery, kaya kailangan na niyang lumabas para bumili. Roxy, lalabas muna ako ha. Dito ka na lang muna sa bahay. Mag-grocery lang ako saglit. Sige, te. Oo nga pala. Pupunta rito yung kapatid ni Mama, si Tio Willie. Nasa bayan na raw siya ngayon eh. Baka pagdating mo, nandito na yon. Ganun ba? O sige, bibili na lang din pala ako ng merienda sa palengke. Huwag na, te, kasi hindi yun mahilig sa mga ganon. Gusto nun, lutong bahay lang. Ikaw ba, gusto mo ng merienda? Para isasabay na lang kita. Hindi na, te. Salamat na lang. Bili ka na lang ng iyo. Tulog din naman si Mami eh. Pagising niyan, gusto nun kanin. Ingat sa labas, te, ha? Saglit lang din na nakakaalis si Kimberly nang dumating ang tinutukoy na tiyuhin ni Roxy. Galing yon sa probinsya. Matagal na rin nilang hindi nakikita ang tiyuhin kaya masaya si Roxy nang malaman na bibisita ito sa kanila. Yun kasi ang pinakamabait na tiyuhin nila at ang kakampi ni Roxy sa lahat ng bagay. Bali po pala matutuloy talaga tayo sa outing. Buti na lang malapit na matapos ang klase namin. Sumakto pa talaga sa bakasyon. Yun ang nga rin ang sabi ko. Kasi yung mga pinsan mo next week wala na rin silang klase. Babiyahin na rin sila papunta rito. Nauna lang talaga ako kasi nga susunduin ko sa airport si ate. Nga pala, nasa ng kuya mo at ang mami nyo? Si Mami tulog po, tapos si Kuya Dennis nasa trabaho. Mamaya pa yung gabi uuwi. Bali ang kasama namin ditong madalas, si Ate Kimberly. Naka-work from home po kasi yun eh. Ayun ba ang ka-live-in ng kuya mo? Yung nakikita ko sa mga pictures nyo? Opo, siya nga. Wala pa naman silang anak ni Kuya pero 2 years na sila rito sa bahay. Medyo mahirap nga pakisamahan eh. Mabuti na lang po, medyo marunong pa rin akong gumalang. Bakit naman? Ang kwento sa akin ni Dennis, mabait naman yun ah. Sus, malamang sasabihin ni Kuya yon. Sino ba naman sisiraan ng babaeng kinakasama niya? Sana nga makakilala pa si Kuya ng ibang babae eh. Kasi sa totoo lang, kawawa kaming pamilya kung yun na ang makakatuluyan niya. Huwag na rin muna sila magpakasal kasi kakaiba talaga ang ugali nun. Sa totoo lang po ha, hindi naman po sa sinisiraan ko siya. Alam niyo naman ako, magaling akong magbasa ng ugali ng mga tao. Hindi naman ba madamot? Mahirap magkaroon ng asawang madamot. Ay, Diyos ko po, yan po mismo ang ugali niya. Nuknukan ng damot yun. Minsan kapag nagluluto dito sa bahay, tinatago nun ng ulam kasi natatakot siya na maubusan. Minsan nga, umuwi ako rito sa bahay galing sa school. Wala akong naaabutan na ulam talaga. Kapag nagtanong po ako, nagagalit pa yon kasi meron naman daw pong itlog. Tapos pagkakain na siya, may nakabukod palang ulam. Gusto ko sana magsumbong kay Kuya kaso po natatakot ako eh. Kasi asawa niya yon. Malamang yun ang paniniwalaan niya. Ay, hindi pwede sa akin ang ganyang ugali. Kung asawa yan ng anak ko, baka naghiwalay na sila matagal na. Mabuti nga po nandito kayo eh. Sa una po mabait yun. Lalo ganyan may bisita. Naku, magpapakitang gilas po yun. Akala mo talaga mabait siya. Pero kapag kami-kami lang po dito sa bahay, labas ang tunay na ugali nun. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Kimberly na may bit-bit na pinamili niya. Bumati pa ito sa kanilang bisita bago siya nagtungo sa loob ng kusina. Bago magluto ng pagkain, nagmerienda muna siya pero ilang sandali pa ay pumasok sa loob si Roxy para kumuha ng tubig. Pinatanong pa ni Kimberly kung ano bang merienda ang gusto nila pero sinabi lang ng dalaga na malapit na rin naman ang hapunan. Yun na lang ang hihintayin nila. Tingnan mo po siya sa loob ng kusina. Kumakain siya mag-isa doon. Hindi man lang tayo inalok kung gusto ba natin. O kaya, kayo po,
Kasi bisita po kayo eh. Nagsolo talaga dun sa loob. Pagpasok ko nga po kanina akala mo aagawan, ang bilis kumain. Hayaan mo na lang muna siya. Kapag nagtagal ako rito, sisitahin ko rin ang mga maling ginagawa ng babaeng yon. Yung iba ko namang hipag, hindi ganyan. Yung asawa ni Kuya John, mabait naman yun. Palagi pa nga akong binibigyan ng pera. Yan, naku, madamot po talaga. Masama ang ugali. Ilang araw pa ang lumipas nang mapansin ni Kimberly na palaging nagbubulungan ng dalawa, lalo na kapag dadaan siya. Dahil hindi na rin niya kinakayang kimkimin ang nararamdaman niya, sinadya niyang kausapin ang hipag nang maiwan itong mag-isa. Be, may nagawa ba akong mali? Feeling ko kasi nakabantay kayo ni Tio Willie sa mga kinikilos ko eh. Ano bang problema? Ha? Hindi naman te. Bakit mo naman yan naisip? Baka hindi ka lang sanay na may ibang tao rito sa bahay. Ni hindi ka nga namin napag-uusapan. Siguro minsan, oo, lalo kapag nagtatanong siya sa akin kung saan ba kayo nagkakilala ni Kuya. Mga ganung bagay lang naman. Sabi ko nga na ikaw ang kausapin kasi nga mabait ka naman. Kaso baka nahihiya rin siya sa'yo. Medyo praning lang siguro ako. Para kasing feeling ko palaging binabantayan ng ginagawa ko. Hindi kasi ako sanay ng ganun. Kaya nagtanong na rin ako sa'yo. Wala yan, te. Huwag mo na lang masyadong isipin kasi hindi rin naman makakatulong sa'yo yan. Baka stress ka rin kasi sa work mo eh. Teka, malapit na ang outing ha. Ano, makakasama ka ba? Oo, be. Nakapagpaalam na rin ako sa boss ko. Ilang araw lang din naman tayo eh. Medyo kabado pa nga ako kasi ngayon ko lang makikita yung mga kamag-anak nyo. Huwag kang kabahan, mababait ang mga yun. Makikilala mo yung mga pinsan na kinukwento ko sa'yo. Yung mga maloko namin pinsan na kasama namin noon sa probinsya. Nako, feel ko, makakasundo mo rin ang mga yun. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating sina Dennis at Willie. Nagtatawanan sila at mukhang masaya ang naging usapan nila. Natigilan lang sila matapos nilang makita na seryoso ang usapan ng dalawang kababaihan. Oh, bakit? May problema ba? Wala kuya, nag-uusap lang kami tungkol sa outing. Paano? Kinakabahan tong si Ate Kimberly. Kinakabahan saan? Makilala ang mga kamag-anak natin. Nahihiya po kasi ako kasi first time ko yung ganito. First boyfriend ko po kasi si Dennis, tapos ngayon lang ako makakasama sa ganitong outing nyo. Andun po ba halos lahat ng kamag-anak nyo? Introvert kasi tong si Kimberly, Tio. Kahit naman sa mga friends ko, ganyan siya. Dapat masanay ka nate. Kasi sa mga susunod, palagi mo ring makikita ang mga yun. Minsan kasi biglaan ang family reunion. Ganon. Oo nga, yun na nga ang ginagawa ko. Konting adjustment lang talaga. Oo nga pala, magluluto pa ako. Maiwan ko na lang muna kayo rito. Tulungan na kitahan para hindi ka masyado mapagod. May trabaho ka pa naman mamaya. Nakamasid lamang sina Willie at Roxy sa dalawa habang naglalakad ang magkasintahan papasok sa kusina. Nang makita ng dalaga na wala nang makakarinig sa kanila, doon na naman siya nagsimulang magsalita. Alam mo ba Tito, ang sabi niya sa akin kanina na palagi ka rin nakatingin sa kanya. Naiilang daw siya sa'yo. Baka kasi may gusto ka sa kanya. Ang sabi ko naman imposible yun. Kasi nga may asawa ka. Tapos narinig mo sabi niya na first boyfriend niya si Kuya. Hindi po yun totoo. Kasi inamin niya sa akin noon na may asawa siya. Iniwan niya lang kasi nga mas malaki ang sahod ni Kuya. Kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga sinasabi ng babae na yun. Talaga ba? Hindi naman malaswa ang tingin ko sa kanya. Nagmamasid lang ako sa mga ginagawa niya. Kakaiba rin pala talaga mag-isip yan, ano? Sabi ko na sa inyo eh. O ngayon, medyo mabait talaga yan at mukhang masipag. Kita nyo naman po, panay kilo sa bahay oh. Pero kapag wala kayo, buhay prinsesa yan dito. Tuwing day off ni Kuya, siyang naglalaban ng mga damit nila. Kaya takot yan sumama sa outing. Kasi nga, baka mas maraming makapuna sa ginagawa niya. Nako, yari talaga yan sa mga tita mo kung magkataon. Baka bigla yang umuwi at makipaghiwalay kay Kuya.
Sana nga ganun, para hindi na ako maging katulong dito sa bahay, no? Kawawa kami ni Mami eh. Imagine matanda na si Mami. Tapos, kami pa palagi nag-a-adjust para sa kanya. Tingnan niyo po, unang araw pa lang ng outing, mapupuna na yan doon ng mga kamag-anak natin. Akala kasi niyan prinsesa talaga siya eh. Ang daming pinagsasabing kasinungalingan ni Roxy laban sa kanyang hipag. Pero kapag kaharap naman niya ito, wala siyang pinaparamdam na masama. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin naaalis ang pagkailang ni Kimberly sa tiyuhin ng kanyang asawa. Hindi naman sa malaswang paraan, pero pakiramdam niya ay hinuhusgahan ang bawat galaw nila. Hindi na siya nagtanong pa kahit na kanino dahil ayaw niyang magmukhang masama. Hanggang sa dumating ang araw na magsasama-sama na ang angka ni na Dennis para sa kanilang family outing. Naunang pumasok sa sasakyan si Kimberly at ang kanyang biyanan dahil yon ang sinabi sa kanya ng asawa. Sila na lang daw ang magdadala ng mga gamit nila papasok sa sasakyan. Roxy, sunod mo sa akin yung malaking bag na kulay blue. Nandyan ang gamit ng ate mo. Bilisan mo lang para makatapos na kaagad tayo. Hirap na hirap si Roxy na buhatin ang malaking bag, kaya nakita siya ng tiyuhin niya at ito na ang nagbuhat. Si Ate Kimberly kasi yung dapat na magbubuhat niyan eh. Ako ang inutusan niya dahil mabigat daw. Kaya andun na siya sa loob ng sasakyan kasama si Mami. Kaya naman niya yan eh. Hindi man lang naawa sa maliit kong katawan. Dapat hindi yan pinapayagan ni Dennis. Hindi maganda ang ginagawa ng kinakasama niya. Nako, magagalit lang yun sa akin. Kapag pinagsabihan mo si Ate Kimberly, ako ang aawayin yan. Kasi sasabihin nun na inuutusan niya lang naman akong magbuhat. Hayaan na lang po natin. Tara na po. Dapat masaya lang tayo. Kasi nga outing na. Makikita ko na rin ang mga pinsan ko. Pagdating nila sa resort, nandoon na rin ang iba nilang mga kaanak. May hiyang nararamdaman si Kimberly, lalo na at isa-isa na silang ipinakilala sa kanya. Ang iba roon, kilala na niya sa mukha at sa pangalan dahil minsan ay napag-uusapan nila yon ng kanyang asawa. Mainit naman ang naging pagtanggap sa kanya ng mga ito. Pero hindi pa rin siya masyadong makakilos dahil ayaw niyang makagawa ng mali. Han, ano bang ginagawa mo dyan? Sumama ka doon kina tita Kanina ka pa nila hinahanap. Huwag ka na dyan, mausok, mag-iihaw kami. Nahihiya ako, Han. Baka kasi hindi nila ako magustuhan eh. Hindi ka naman kailangan gustuhin ng mga yan. Ang mahalaga, mahal kita at mahal ka ng pamilya ko. Saka sa bait mong yan, aawahin ka pa ba nila? Sige na, o kaya sama ka doon kay Roxy para makilala mo pa ang mga pinsa namin. Sinubukan ni Kimberly na makihalubilo sa iba kahit na nahihirapan siya. Ginagawa niya ito para mas mapalapit sa pamilya ni Dennis. Mukhang maayos naman sa kanya makitungo ang mga yon. Maraming tinatanong tungkol sa buhay niya at kung paano sila nagkakilala ni Dennis. Hanggang sa nakapalagayan na nga niya ng loob ang mga yon. Nagkukwento na rin sila ng tungkol sa kanilang buhay at mga kwento ng angkan nila na hindi niya pa alam. Natutuwa si Kimberly dahil para na nga silang isang pamilya. Ang mga matatanda naman ay nagpapayo sa kanya para mas tumatag pa ang kanilang pagsasama ni Dennis. Ilang sandali pa, biglang lumapit sa kanya si Roxy para magpatulong sa kanya. Hindi kasi namin maayos. Parang may lumalabas kapag nag-click na kami ng site. Ano kaya yun? Baka may mali sa internet or doon mismo sa site na pinupuntahan? Ay, ewan ko kasi dyan kay Carmine. May online class pa pala. Bakasyon na nga ng lahat. Ayan, Teo. Tingnan mo. Diba? Yung server yan. O baka expired na yung link na binigay. Nasaan ba si Carmina? Hingi ka mo siya ng bagong link dun sa mga nasa online class na. Nasa CR pa siya eh. Sige, yun na lang ang sabihin ko sa kanya mamaya. Basta huwag kayong magkiklik ng kung ano-ano dyan lalo na kung nakalink yung bank niya sa account niya dito sa laptop kasi baka biglang mag-subscribe siya ng hindi sinasadya.
Pagdating nung Carmina, sabihin mo mismong link ang ipasa sa kanya para makapasok siya sa online class nila. Okay, te, salamat. Balik ka na doon. Naistorbo pa ata kita sa pakikipag-usap kina tita eh. Tawagin na lang ulit kita kapag ayaw pa rin gumana ha. Umalis na rin kaagad si Kimberly para makihalubilo sa iba pa nilang kasama. Hindi pa rin dumarating si Carmina pero kung ano-ano pa rin ang pinipindot ni Roxy sa laptop. Hanggang sa hindi niya sinasadyang may mapindot na dahilan para may mabawas na pera sa bank account ni Carmina. Dahil doon, agad na napapunta ang kanyang pinsan sa loob ng kwarto at nagreklamo. Ipinakita nito ang malaking halaga ng subscription sa isa ring hindi kilalang site. Sa takot ni Roxy na siya ang sisihin, agad niyang itinuro si Kimberly. Tinawag ni Roxy ang ama ni Carmina na si Willie at ang hipag niyang si Kimberly para makapag-usap sila. Ako? Wala naman akong ibang pinindot dyan ni hindi ko nga yan hinawakan. Tinuro ko lang sa'yo Roxy kung anong dapat gawin, di ba? Tapos umalis na ako. Alam mong hindi ako nagpipindot ng kung ano-ano dyan. Ay, alam nga naman na akong nagpipindot dyan, te. Wala nga akong alam sa ganyan. Kaya nga po ikaw ang hiningan ko ng tulong. Kasi alam ko na ikaw ang magaling sa mga ganito. Ito rin kasi ang trabaho mo, di ba? Nakita kaya kita, may mga pinagpipindot ka at may pinuntahan kang site. Tapos copy-paste. Ganun. Hindi ko naman maintindihan kung para saan yun. Akala ko naman para makapasok na kaagad sa online class si Carmina. Kaso may nawawala na palang pera sa bank account niya. Hindi totoo yan, Roxy. Andito ka. Nakita mo na hindi ko hinawakan ng laptop. Wala akong pinindot at mas lalong wala akong pinuntahang ibang site. Ang dami ko pa nga sinabi sa'yo na huwag gagawin eh. Sinabi ko pa na sa mismong kaklase niya na nasa loob na ng online class ang magbigay sa kanya ng link. Anong pinagsasasabi mong copy-paste? Teka, huwag mo naman akong pagmukain na sinungaling dito, te. Porke ba na dalawa lang tao rito kanina? Ako nang sisisihin mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Yun ang nakita kong ginawa mo eh. Kaya yun ang sinabi ko. Masama na pala magsabi ng katotohanan. Ano ba naman yan, Roxy? Alam mo naman sa sarili mo kung sino sa atin na nagsasabi ng totoo. Tumigil ka na, Kimberly. Ano, ang pamangkin ko pa pala ngayon ang nagsisinungaling? Kilala ko yan simula pa nung bata yan. Kaya alam ko nagsasabi siya ng totoo. Baka mamaya scammer ka eh. At dinadaan mo sa link-link na yan ang pangunguha mo ng pera. Hindi po ako scammer. Totoo po ang sinasabi ko. Tumutulong lang naman ako eh. Hindi naman ako ang lumapit sa kanya. Siya ang tumawag sa akin, tapos ang sabi niya nasa CR si Carmina. Kung alam ko lang na may mangyayaring ganito, sana hinintay ko na lang si Carmina na dumating para sa kanya ko tinuro. Di na mababawi itong perang nawala. Kaya talagang unang kita ko pa lang sa'yo, hindi na ako nagtitiwala eh. Ewan ko na lang kung may mawawala kaming gamit dito. For sure, ikaw ang kukuha nun. Hindi po ako ganyang klase ng tao. Tama na po, Tio Willie. Baka po isumbong ako niyan kay Kuya. Ako pa po ang pagalitan. Kaya ayokong nagsasabi ng totoo eh. Palagi na lang ako minamasama. Anong nagsasabi ng totoo? Panay ka sinungalingan ng kanina mo pang sinasabi. Akala mo ata hindi ko napapansin yan. Pati naman sa kuya mo ang dami mong sinusumbong na mali tungkol sa akin eh. Manahimik ka dyan kundi sasampalin kita. Napakasinungaling mo babae ka. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinili ni Dennis. Halata naman masama ang ugali mo. Bastos ka pa. Hindi po ako bastos. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko dahil pinagtutulungan niyo ako rito. Sa halip po na alamin niyo at timbangin kung sino ang nagsasabi ng totoo, kumakampi na kaagad kayo. Tingnan mo, te. Ako talaga ang tinuturo mong sinungaling. Sa mata ng Diyos, alam niya kung sino sa atin na nagsasabi ng totoo. Tigilan mo nga yung pagiging ipokrita mo, Roxy. Huwag mong gamitin ang Diyos sa kasalanan mo. Alam mo na nasa 10 utos na bawal magsinungaling. Pero yan ang ginagawa mo ngayon. Lumabas ka na rito ngayon, Kimberly. Dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, masaktan kita. Labas! Hindi na nagdalawang isip pa si Kimberly. Lumabas siya ng kwarto, bit-bit ang sama ng loob. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa.
Wala man lang siyang naging laban sa kasinungalingan na ginawa ni Roxy. Sa huli, kahit siya naman ang nagsasabi ng totoo, siya pa rin ang naging masama. Nagkulong lang si Kimberly sa loob ng kanilang kwarto at doon siya umiyak. Ayaw niyang may ibang makakita sa kanya dahil alam niya na sa mga oras na ito, alam na ng ibang kamag-anak ng asawa niya ang nangyari. At baka may iba pang kasinungalingan na sasabihin si Roxy. Ilang oras lang din, pumasok sa loob ng kwarto si Dennis. Han, ayos ka lang ba? Hindi ka lumalabas dyan. Tara na, kakain na tayo. Masama ba ang pakiramdam mo? Teka, umiyak ka ba? Hindi ako nagugutom. Gusto ko nang matulog. Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo, ha? Gusto ko nang umuwi bukas. Ako lang ang uuwi. Dito na lang muna kayo. Ayoko naman makasira ako ng masaya niyong family outing. Ano ngang nangyari? Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Paano? Si Roxy at yung tiyo niyo, pinagtutulungan ako. Nagsasabi naman kasi ako ng totoo, pero pinipilit na ako ang nagsisinungaling. Hindi ko alam kung anong mali kong nagawa. Bakit parang galit sa akin pati yung tiyuhin mo? Wala naman akong maalalang may nagawa akong masama sa kanya. Hindi rin naman ako nakapagsalita ng masama. Ang sama lang talaga ng loob ko. Kaya ayoko na muna lumabas. Kasi pati ako nahihiya. Mamaya pati iba yung mga kamag-anak. Maging pangit na rin ang tingin sa akin. Nakikisama naman ako ng maayos eh. Daling ko na lang dito ang pagkain natin. Sabay na lang tayong kumain dito. Kung uuwi ka bukas, uuwi na rin ako. Hindi pwedeng ikaw lang ang maiiwan sa bahay mag-isa. Hindi ako papayag na babiyahe ka mag-isa. Kakausapin ko yan mamaya sina Tio Willie at si Roxy para malaman ko kung ano ba talaga nangyari. Wag na. Baka isipin nila na ako ang dahilan kaya ka lumalayo sa pamilya mo. Hayaan mo na. Kaya ko naman magbiyahe mag-isa. Hindi pwede yung ganun. Magkakampi tayo sa lahat ng bagay. Hindi rin ako papayag na ganyan ang nararamdaman mo. Sandali lang, kukuha na ako ng pagkain. Huwag ka na muna matutulog, ha? Humalik muna sa noo ni Kimberly si Dennis bago ito lumabas. Habang naghahain naman ng pagkain ng binata, nilapitan siya ng kanyang tiyuhin at nagtanong kung bakit niya yon binabalot. Pinaliwanag ni Dennis na sa loob sila ng kwarto kakain ni Kimberly dahil hindi yon makalabas sa sama ng loob. Narinig yon ni Roxy kaya lumapit siya sa kanyang kuya. Mamaya pa sana kakausapin ni Dennis ang dalawa pero dahil naroon na sila, yun na rin ang nakita niyang pagkakataon. Bakit naman ganun kayo kay Kimberly? Gusto na tuloy umuwi ng tao. Kaya ako nga dinala rito para makapagpahinga rin eh. Alam mo naman Roxy na kapag nasa bahay lang yun palagi nag-aalaga kay mami. Ang hirap ding alagaan ni mami dahil makulit at parang isip bata na. Tapos kapag hapon may trabaho siya hanggang madaling araw na yon. Tapos maagang gigising para maghain ng pagkain ko. Pagkain natin. Ito na nga lang din ang pahinga ng tao eh. Tapos gaganon ninyo pa rito. Yan ang hirap, Dennis eh. Hindi naman yata sinabi sa inyong kinakasama mo kung ano ba talaga nangyari. Kami nga mas nahirapan eh. Lalo na si Carmina na nawala ng pera sa bangko. Mali na bang pagsabihan yan? Ang sensitive niya ah. Kahit na siya naman ang may mali. Kaya pala matapang yan magsasagot sa akin eh. Alam niya nakakampihan mo siya. Oo nga, kuya. Nagsasabi naman kasi ako ng totoo eh. Tapos akong tinuturo niyang masama. Ganyan naman talaga si Ate Kimberly. Pero hindi mo napapansin kasi lagi kang busy sa trabaho mo. Maging si Mami nga eh, natatakot na sa kanya. Paano? Palagi niyang sinisigawan. Alam na nga niya na may diferensya na sa pag-iisip yung matanda eh. Hindi niya pahabaan ang pasensya niya. Oh, wag mo sabihin na kapatid mo naman ngayon na nagsisinungaling ha. Ayan, siya naman ang madalas na naiiwan sa bahay kasama ang asawa mo. Ah, hindi ko pa pala pwedeng sabihin na asawa mo dahil hindi pa kayo kasal. Kung ako sa'yo, pag-isipan mo maigi kung gusto mo ba talagang tumagal sa babae na sinungaling. Dahil baka kapag nagtagal, masisira ang pamilya nyo dahil sa ganong ugali. Hindi naman yan pakikinggan ni kuya. Dahil mahal na mahal niya si Ate Kimberly.
Kahit na mali na ang ginagawa nun, okay lang sa kanya. Tumigil na nga kayo. Di naman totoo yung mga sinasabi nyo eh. Mas kilala ko ang asawa ko. Hindi siya ganyang klase ng tao. Ikaw Roxy ayusin mo yung mga pagsusumbong mo. Kahit nasa bahay tayo kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Tapos malalaman ko na ikaw pala ang may mali. Pasalamat ka na outing natin to. Ayokong makasira na eksena. Hindi na naghintay pa ng sagot si Dennis mula sa dalawa. Nagtungo na siya sa kwarto kung saan naroon si Kimberly. Kinabukasan, maagang nagising si Dennis para ayusin ang mga gamit nila dahil kung aalis si Kimberly, sasama siya rito. Han, wag mo na yan gawin. Sasabay na lang ako umuwi sa'yo. Hindi na lang muna ako aalis. Bukas uuwi naman na rin ang lahat eh. Ayoko makasira pa ng moment nyo rito. Isa pa naisip ko na wala namang magbabago kung uuwi ako. Iisang bahay pa rin naman ang uuwian natin. Saka baka walang mag-alaga kay Mami. Alam mo naman na sa kulit nun, hindi rin yun kayang alagaan ng iba mong kapatid. Sigurado ka ba, Han? Sabihan mo kapag may mga sasabihin pa sila laban sa'yo Huwag mo silang aawayin dahil ayoko na sumamari ng tingin nila sa'yo. Hayaan mo na, masasanay rin siguro ako. Sumama lang talaga ang loob ko kagabi. Pero ngayon, okay na ako. Aawain ko sila kapag ikaw na ang pinag-iinitan nila. Di ba may pangako ako sa'yo na kahit na anong mangyari magkakampi tayo? Naniniwala naman ako sa mga sinasabi mo. Alam ko na hindi ka nagsisinungaling. Lumakas ulit ang loob ni Kimberly matapos niyang marinig yon. Alam niya na ang kalaban lang naman niya ay si Roxy at ang mga kasinungalingan nitong madaling paniwalaan. Iniintindi na lamang ni Kimberly dahil nga bata pa naman daw yon at magbabago pa ang pananaw sa buhay kapag tumanda na. Maayos ang naging araw nila. Para bang walang nagbago. Ganon pa rin siyang makitungo kay Roxy at ang dalaga naman ay wala ring pagbabago. Hindi na lang nila inungkat ulit ang nangyari. Nasa cottage lamang si Kimberly habang ang karamihan sa kanila ay nagtatampisaw na sa dagat, katulad ng ginagawa ni Roxy. Nakapalibot sa kanya ang mga pinsan at ibang tiyahin. Kinukwento niya ang tungkol kay Kimberly at sa lahat ng kamalian na ginagawa nito. Lahat puro kasinungalingan. Hindi lang yun halata kasi maamong mukha niya. Pero di ba nga, ang sabi nila, ang mga maaamong mukha talaga ang mga demonyo? Ayun, ganun siya. Sa kamalikot ang kamay niya, mag-iingat kayo. Madalas niya na pinakikialaman yung mga hindi naman talaga sa kanya. Naalala ko noon, may bigay sa akin si Tito. Buong set ng jewelries. Tapos, nawala yung hikaw. Ayun pala, kinuha niya. Alam mo paano ko nalaman? Nakita ko sa picture niya na in-upload sa Instagram. Nainis ako Tinanong ko siya. Tapos, ang sabi niya sa akin na hiniram niya lang daw kasi lalabas siya. Hindi ba? Pwede naman magpaalam eh. Kasi ako, kilala niyo ako. Hindi ako madamot. Pahihiramin ko naman siya. Pero yung kukunin niya, tapos hindi magsasabi, parte na rin yun ng pagiging magnanakaw. Tama ba ako? Sa galing niyang magsalita, sumang-ayon sa kanya ang mga kausap niya. May mga nagbigay rin ng komento. At sinabi na napansin niya rin daw yon na nakatingin sa loob ng kanyang bag. Baka raw may nais na kunin si Kimberly. Samot-saring komento na ang naririnig ni Roxy at bawat salita ng mga kaanak niya may pahabol siyang kasinungalingan na kwento. Tapos, naaalala niyo pa? Di ba nagsabi ako na pupunta kaming Tagaytay? Tapos hindi natuloy? Ready na kami noon. Nasa biyahe na rin kami. Naalala ko may story ako nun sa Facebook eh. Kaso binura ko. Oh, di ba? Nakita mo yon nakalagay na hashtag off to Tagaytay? Binura ko yun. Kasi nga hindi kami natuloy. Dahil habang nasa biyahe kami, nasuka si Mami. Tapos, galit na galit yan. Ang arte niya. Ang baho raw ng sasakyan. Yung mga ganun. Ay, nag-away sila ni Kuya. As in. Alam nyo, grabe kapag inaaway niya si Kuya. Minsan bigla niyang sinasampal.
Kahit nga sa harapan namin eh. Wala naman akong magawa. Kasi kapag pinipigilan ko siya, sa akin naman nagagalit si kuya. Mahal na mahal lang kasi ni kuya yan eh. Kaya kahit anong gawin, okay lang. Walang pinapakinggan si kuya. Naku basta, ang dami pa niyang kakaibang ugali na hindi halata. Kahit naman ako nagulat eh. Kasi unang dating niya sa bahay, sobrang bait, sobrang tahimik, sobrang sipag. Tapos biglang lumabas ang tunay na ugali. Ay kawawa ako. Mukha akong katulong sa bahay. Tapos hindi pa yan namimigay ng pagkain. Naalala ko pa, ito pa. Isa ito sa hindi ko makakalimutan na ang sama ng loob ko. Isa pa sa ugali niyan, kapag may pagkain yan, hindi yan mag-aalok. Pero kapag ikaw may pagkain, hindi na yan magpapaalam sa'yo, kukuha yan. Naalala nyo, galing tayong Bicol noon. Tapos si Tita Mekmek nagbigay sa akin ng malaking chocolate. Inuwi ko pa yun sa bahay. Tapos dadalhin ko sana sa school kasi bibigyan ko ang friends ko. Kaso nakalimutan ko sa bahay. Pag uwi ko, nasa basurahan na yung balot. Inubos niya lahat. Grabe iyak ko ha. Tapos sabi lang ni kuya, nahayaan ko na, baka naglilihi. Diyos ko, hindi naman siya buntis. Sa mga kwento na yon, naging masama na ang tingin ng mga kaanak nila kay Kimberly. Kaya kahit na tahimik lang itong kumikilos, may mga parinig sila sa kanya. Minsan, hindi na nila inaalok ng pagkain o kaya ay kusa nilang inuubusan. Gusto nilang iparanas kay Kimberly kung anong pinaranas nito kay Roxy. Base sa kung paano nagiging nakakaawa ang dalaga sa sarili niyang kwento. Napapansin ni Kimberly ang pakikitungo na yon pero hindi niya pinapansin. Nasa cottage pa rin si Kimberly. May ilang kaanak ni Dennis ang tinatawag siya pero sinasabi niya na masama ang pakiramdam niya kaya gusto niyang magpahinga lang sa cottage. Naroon din kasi ang kanyang biyenan na natutulog. Ilang sandali pa, dumating si Roxy. Sinisimot ang pagkain na hawak niya. Te, may basurahan ba dyan? Dito may plastic. Pinaglagyan ng mga basura kanina. Pasuyo nga ako, te. Hindi ko maabot eh. Gusto mo ba ng chichirya? Meron doon sa kabilang cottage, kuha kita. Hindi ako mahilig dyan. Bawal sa akin yan ngayon. Chocolate. Gusto mo? Kapag gusto mo ng pagkain, meron doon sa kabila ha. Kuha ka na lang. Ang lamig pero ang sarap maligo. Ikaw ba? Ayaw mo pa maligo? Mamaya na lang pagkagising ni Mami. Alam ko maliligo rin to eh. Sige na, enjoy ka na. Tahimik lang si Kimberly na nagmamasid. Si Dennis naman, kasama ang mga kalalakihang kaanak nila. Nag-iinuman sila. Hindi masaya si Kimberly pero wala naman siyang pagpipilian. Ginusto niyang manatili sa family outing ng asawa kaya makikisama talaga siya. Hindi naman lahat pangit ang pakikitungo sa kanya dahil may iilan naman na maayos siyang kinakausap. Ang mga hindi niya lang kasundo ay ang mga tao na naimpluwensyahan na ng kasinungalingan ng kanyang hipag. Habang tahimik si Kimberly, pumasok ng cottage si Willie para bang may hinahanap ito. Natigilan siya nang makita ang basurahan na nakasabit sa gilid ng lamesa. Bakit po? Bawal po bang magsabit ng basura dito? Hindi ko po alam. Naglinis kasi ako rito sa loob, kaya dito ko na lang muna isinabit. Saan ho ba pwede magtapon ito? Pinagkainan mo ba yung mga yan? Yung iba po dyan, bakit po? Bakit mo kinain yan? Hindi naman sa'yo yan ah. Kaya pala kanina pa ako hanap niya sa kabilang cottage. Naunahan mo na pala ako. Binili ko yan hindi para ipalamon sa'yo madamot ka. Hindi lahat ng pagkain dito sa outing para sa'yo ha. Po? Alin po ba dyan? Kung itong kulay pulang may Japanese na sulat, hindi ako ang kumain yan. Si Roxy yan. Naghahanap siya ng basurahan kanina. Tapos sabi ko dito na lang niya itapon. Hindi pa nga po ako nagpupunta sa kabilang cottage at yung mga kinain ko, binili ko yan dyan sa store. Si Roxy na naman ang sisisihin mo?
Wala ka namang ibang alam gawin kundi ang isisi sa kanya ang mga kawalang hiyaan mo? Teka lang po. Bakit kayo nagagalit sa akin? Mali naman po yata yung mga ganyang pananalita nyo sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo para magalit kayo sa akin ng ganito. Mainit ang dugo ko sa'yo dahil sa sama ng ugali mo. Kawawa ang pamilya ni na Roxy dyan sa ginagawa mo. Ngayon pa nga lang na nakakasama mo na kami, ganyan ang ginagawa mo kay Roxy. Paano pa kung kayo-kayo lang ang nasa loob ng bahay? Ayaw ko po kayong sagutin, pero wag naman kayo magsalita na parang alam nyo lahat. Iisa lang ang pinapakinggan nyo eh. Wala naman akong ginagawang mali kay Roxy. Kahit natanungin nyo si Mami o si Dennis. Tatanungin ko yung kapatid ko alam mo namang may demensya yan. Malamang kahit na maltratuhin mo yan, hindi niyan maaalala. Si Dennis, yung asawa-asawahan mo, ikaw kakampihan yan dahil hindi ka naman niya nakakasama buong araw dahil nasa trabaho siya. Huwag mo siraan si Roxy. Ayusin mo yung ugali mo dahil wala kang magiging kakampi sa pamilyang to. Maliban kay Dennis na na-brainwash mo na. Dahil sa lakas ng boses ni Willie, naagaw niya ang atensyon ng mga tao sa paligid nila. Alam na nila na may nag-aaway, kaya agad silang lumapit. Si Dennis naman, agad na napatakbo sa asawa niya matapos na makitang ito ang kasagutan ng kanyang tiyuhin. Ano nangyayari? Yang asawa mo pagsabihan mo yan Kapag alam niyang hindi sa kanya, huwag niyang kukunin. Huwag siyang patay gutom Kapag hindi niya pagkain, huwag niyang kakainin. Hindi naman kasi talaga ako ang kumain yan eh. Oh, ayun naman pala Hindi naman pala siya Huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan ng asawa ko. Hindi siya nangunguha ng pagkain na hindi sa kanya. Kung may gusto man siyang kainin, nagpapaalam po yan. Sino ba nakita mong kumain yan? Si Roxy nga. Pinaliwanag ko na kanina na kaya nandyan yan kasi nakitapon si Roxy. Inaaya niya pa nga ako na kumuha dun sa kabilang cottage. Ang sabi ko ayaw ko. Tapos nagtatanong siya kung maliligo ba ako. Ang sabi ko pagising na lang ni Mami. Oh, nasa na ba si Roxy? Tawagin niyo nga yan. Kahapon pa kayo ganyan kay Kimberly. Wala namang ginagawa sa inyo yung tao. Pinakikisamahan na nga kayo na maayos. Ayan, kaya magaling niya magsinungaling at magpaawa Dahil kamping-kampi ka dyan. Hindi mo alamin kung ano ba ang totoo. Kinakawawa na nga niya ng pamilya mo pero sa kanya ka pa rin naniniwala. Babae lang yan, Dennis. Mas makakakilala ka pa ng maraming ganyan. Sana naman pumili ka ng matinong babae na mapapangasawa. Hindi yung aapihin ang pamilya mo. Hindi niyo kilala si Kimberly kaya ganyan kayo magsalita sa kanya. Ano? Nasa na ba si Roxy at na matapos na itong punyetang awayan na to? Kuya, bakit? Ano bang ginawa ko? Naliligo lang naman kami doon. Sinong punyetang kumain ng basura na to? Dahil dyan nagkakagulo na rito. Ang sabi ni Kimberly, ikaw ang nagtapon niyan dito. Ha? Ako? Hoy, hindi Ano ba yan? Hindi ko alam yan. Hindi ko nga yan ginagalaw kasi ang sabi kay Tio Willie yan. Bakit ko naman din kakainin yan? Nag-ice cream kami. Tanong mo kina Carmina, sila pa ang nanlibre sa akin. Huwag niyo ako idamay sa mga ganyang problema Nananahimik ako. Anong sinasabi mo dyan? Bago kayo kumain ng ice cream, dumaan ka rito sa akin para magpatapon ito. Kita ko pa nga na sinisimot mo yan Alam nga naman na ako ang kumain yan. Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Ikaw naman talaga, te. Pumunta ako rito kanina kasi titingnan ko sana kung gising si Mami para maliligo kami. Nagtanong pa nga ako sa'yo, di ba? Kung ayaw mo pa bang maligo? Ang sabi mo masama ang pakiramdam mo kaya hindi kita pinilit. Kita ko nga kanina nakalapag yung pagkain na yan sa lamesa. Magtatanong nga sana ako kung ano yan kaso tinakpan mo agad. Hindi na ako nanghingi dahil ipinagdamot mo na kaagad Tapos hindi naman pala sa'yo yan. Oh, di ba? Ngayon ipagtatanggol mo pa yung babae niyan? Kapatid mo na ang nagpatunay. Ano? Baka sa kanya ka pa rin magalit yan. Hindi yan totoo. Bakit hindi mo aminin ang ginawa mo, Roxy? Ikaw naman talaga yan. Anong aaminin ko? Wala nga akong ginawa. Sa akin mo ipapasa ang kasalanan mo, te. Huwag naman ganun, Pinabayaan ko na nga yung kahapon Tapos ngayon na naman? Basta, hindi ako yan. Wala akong kinalaman dyan.
Kapag alam kong hindi sa akin, hindi ko kinukuha. Sinungaling ka talaga, no? Napakasinungaling! Ang galing mo magsalita, kaya napapaniwala mo silang totoo ang sinasabi mo. Ikaw mismo ang gagawa ng mali, tapos ibang tao ang sisisihin mo. Kapag nahuhuli ka na, gagawa ka lang ng kwento na paniniwalaan nila. Hala, hindi ako nagsisinungaling. Never ko pang na-try magsinungaling dahil alam kong mali yun. Kasalanan yun. Tinuturo yun sa simbahan. Sinasabi ko lang kung anong nakikita ko. Kung nahuhuli ka na sa kasalanan mo, huwag mo na sanang ibintang pa sa ibang tao. Masama yan, te. Sinungaling ka na nga, palabintang ka pa. Grabe na talaga ang pagiging sinungaling mo, Roxy. Sana mamagayang dila mo at umigsi para naman matigil na yung pagiging sinungaling mo. Yung ginagawa mo, nakakasira ka ng imahe ng ibang tao. Ngayon, sinusumpa mo na ako? Oo, isinusumpa kita na sa bawat pagsisinungaling mo, mamamagayang dila mo. Baka sakaling kapag ganun ang nangyari sa'yo, wala nang ibang tao ang mahihirapan dahil lang sa pagsisinungaling mo. Huwag mo isabuhay ang ganyang kasalanan dahil wala yang maitutulong sa'yo. Lalamunin ka lang yan hanggang sa pati ikaw hindi mo na alam kung ano pa ang totoo sa mga sinasabi mo. Aba, may sa demonyo pala talagang babaeng to eh. Ang lakas ng loob mong sabihin niya sa harapan mismo namin mga kamag-anak. Dahil ako na lang palagi ang nakikitang mali rito. Kahit na ang totoong may kasalanan ay ang si Roxy. Tama na to. Tigilan nyo na si Kimberly. Ikaw rin, Roxy, ha? Mag-uusap tayo pag uwi sa bahay. Samot-sari na ang mga salitang naririnig sa paligid nila. May mga galit kay Kimberly at kumakampi kay Roxy. Ang iba naman, gustong masuriin pa ang naging ugat ng away at himayin kung sino ba talaga ang totoong may kasalanan. Pagpasok nila sa loob ng kwarto, iyak ng iyak si Kimberly. Habang si Dennis naman na may tama ng alak ay galit na galit. Padabog siyang nagliligpit ng mga gamit nila. Nagagalit ka rin ba sa akin? Bakit ba ganun ang ginagawa nila sa'yo? Ano ba yung mga pinagsasasabi ni Roxy? Naririnig ko rin yung mga sinasabi ng iba kong kamag-anak na kapag kayo lang ang nasa bahay, kinakawawa mo raw si Roxy, lalo na si Mami. Alam mo naman na hindi yun totoo, di ba? Hindi ko alam kung ano bang nagawa ko kay Roxy para ganun ang gawin niya sa akin. Alam ko naman na hindi niya ako tanggap para sa'yo eh. Ayoko namang nagkakagulo kayo ng pamilya mo dahil lang sa akin. Siguro, tama nga na mas mabuting maghiwalay na lang muna tayo. Ayokong pumangit ang tingin nila sa'yo dahil lang sa ako ang kinakampihan mo. Hindi tayo maghihiwalay. Patutunayan ko sa kanila na totoo ang mga sinasabi mo. Di ba magkakampi tayong dalawa? Bakit ka sumusuko? Dahil wala namang naniniwala sa akin eh. Masisira ka lang dahil sa akin at yun ang ayokong mangyari. Pamilya mo sila. Hindi pwedeng galit din sila sa'yo nang dahil lang sa akin. Wala akong pakialam kahit hindi pa naniniwala sa'yo ang lahat ng tao. Basta lagi mong tatandaan, palagi akong naniniwala sa'yo. Wala kang kailangan patunayan sa ibang tao dahil kilala kita. Alam ko na totoo ang mga sinasabi mo. Hindi na natigil sa pag-iyak si Kimberly habang patuloy naman siyang pinapatahan ng asawa niya. Kinabukasan pa ng umaga sila uuwi, kaya mas pinili na lang ni Kimberly na manatili sa loob ng kwarto at doon sinamahan siya ni Dennis. Ang asawa na lang din ang lumabas para kumuha ng pagkain. Habang nagsasandok si Dennis, nakatingin lang sa kanya ang mga kamag-anak nila. Wala siyang pinapansin na kahit na sino sa kanila. Bago siya pumasok pabalik sa kanilang kwarto, ibinili na muna niya ang kanyang ina sa asawa ng panganay nilang kapatid. Pero patuloy na nagwawala ang kanilang ina. Wala ni isa sa kanila ang kayang pakalmahin ito. Tuwing papakainin ay itinataob lang ang pagkain.
Tanging si Kimberly lang talaga ang may tiyaga na alagaan ito tuwing ganon ang ginagawa. Dinala na lang din ni Dennis ang ina sa kanilang kwarto para sabay-sabay na lang silang kumain doon. Habang si Roxy naman, nakaupo kasama ang mga kaanak niyang kasabay na nilalait si Kimberly. Oh, di ba? Tapos sasabihin niya na hindi naman siya pala asa kay kuya. Si kuya na lang palagi nagsasandok ng pagkain niya. Kahit nga sa bahay tamad yun ano, kulang na lang magpasubo ng pagkain. Kapag galing ako sa school, magluluto ako. Tapos yung prinsesa na yan, nasa loob ng kwarto niya, nakabukangkang lang doon. Hanggang sa makaluto na ng pagkain, si kuya pa maghahain sa kanya. Partida ha, pagod si kuya sa trabaho. Tapos panay pa utos na kumuha ng tubig, kahit nasa harapan lang niya. Habang nagdadadaldal si Roxy, ginagatungan naman yon ng iba nilang kamag-anak. May mga kinukumpara pa silang ibang asawa na hindi naman daw ganon kapabigat kay Kimberly. Ikinukumpara ang asawa ng iba kung paanong masunurin at mabait at malayong malayo sa pag-uugali ng asawa ni Dennis. Habang nag-uusap sila, nakisali na rin si Willie na hindi maalis-alis ang inis kay Kimberly. Kakainis na babae yun. Ang sama ng bunganga. Alam na nga niya na masamang nanunumpa ng tao. Sinabi niya pa talaga. Kapag may masamang nangyari sa'yo, Roxy, siya lang talaga ang sisisihin ko. Siya na nga sinungaling, masyado pang pa-victim. Saan bang basurahan na pulot niyang Dennis na yan ang balahurang babaeng yun? Hayaan niyo na lang po yun, Tito. Halata naman po kay kuya na hindi niya yun hihiwalayan eh. Saka wala naman niyang sumpa-sumpa na yan. Babalik din yan sa kanya. Kasi siya ang humihiling ng masama sa kapwa niya. Aw! Ang sakit! Nabaso pa ang dila ko. Ang init pala nitong sopas. Oo, tama ka. Ang taong masama sa kapwa niya, sila ang makakarma. Hayaan mo na lang yun. Doon na lang muna ako sa bahay niyo para mabantayan ko ang babaeng yun. Isang pagkakamali niya, tignan mo, mapapalaya siya doon. Sana matauhan na yan si Dennis at iwan na ang baliw na Kimberly yun. Ang dami nilang masasakit na salitang sinabi kay Kimberly. Ginawa rin nilang katatawanan ang itsura nito kahit na may kagandahan namang taglay ang dalaga. Nang makabalik na sila sa bahay, ilang araw ang lumipas nang hindi namamansin si Kimberly pero panay ang pagpaparinig sa kanya ni Willie. Tinitiis na lang niya yon dahil mahal niya ang asawa at pinanghahawakan niya na habang magkakampi silang dalawa, kaya nilang malampasan ang lahat. Roxy, tawagin mo na si Tio Willie, kakain na. Doon na lang ako sa kwarto kakain, magsisimula na yung trabaho ko eh. Si Mami tapos na kumain, wag mo na pakainin, baka magsuka yun. Anong ulam, te? Wow, sinigang! Tabihan mo na lang din ng ulam si kuya. Meron na ako nakatabi dyan. Yung Tupperware sa taas ng ref, sa kuya mo yun. Sige na, kain na kayo. Kahit na may sama ng loob si Kimberly, pinapakitunguhan niya pa rin ng maayos si Roxy dahil nakatira lang naman sila sa iisang bahay. Nang tawagin ni Roxy ang tiyuhin, napansin na ni Willie si Kimberly na pumasok sa kwarto dala ang pagkain niya. Ano yun? Itatago niya ang pagkain niya? Abi ko po sa inyo eh. Nagtatago yan ng pagkain. Takot kasi yan maubusan ng pagkain eh. Tara po, kain na tayo. Ako po pala nagluto ng ulam natin ngayon kasi naiinis siya sa akin eh. Dahil hindi ko nilabahan yung mga damit niya. Aba, saglit lang ako na wala ngayong araw, inuutusan ka na niya. Kaya hindi pwedeng kayo lang maiwan dito eh. Sinabi niyo pa po, palautos pa yan. Tapos kapag galit yan, sisigawan yan kami dito sa bahay. Kung mura-murahin yan si Mami, ganun-ganun na lang dahil nga makulit at matanda na. Diba, minsan okay si Mami, nakakausap at nakakakilos sa maayos sa bahay. Kapag naman sinusumpong niya ng sakit niya, dun lang naman talaga siya sobrang kumukulit na akala mo bata. Tapos, makakalimutin na nga.
Mumurahin na niya, no? Tapos sasabihin niya na pabigat at bakit hindi pa mamatay. Ganun po ka, grabe. Buti ngayon napipigilan niya kasi nandito po kayo eh. Pero alam ko, kating-kati na po ang dila niya na magmura. Nakaramdam ng pangangati sa kanyang dila si Roxy matapos niyang sabihin yon. Akala niya normal na pangangati lang yon, pero kinabukasan, napansin niya na parang umuumbok at namamaga ang kanyang dila. Inisip na lang niya na baka dahil yon sa pagkapaso. Noong nakaraang araw pa kasi masakit ang dila niya matapos itong mapaso ng sopas noong nasa outing sila. Pero 1 linggo na ang nakalipas, walang nagbabago. Nahihirapan na rin siyang isarado ang bibig niya dahil tumataba ang kanyang dila. Ano kayang pwedeng gamot dito sa dila ko? Ang hirap pa magsalita. Mas maganda siguro kung huwag ka na magsinungaling. Wala rin naman sigurong mawawala sa'yo kung magpapakatotoo ka. Hindi naman talaga ako nagsisinungaling. Alam mo, masama kasi talaga yung ginagawa mo. Kung magbabasa ka ng Biblia, malalaman mo na nasa 10 utos ng Diyos na huwag kang magsisinungaling laban sa iyong kapwa. Kaso yun ang ginagawa mo eh. Nakakarma ka na tuloy. Siguro, ugaliin mong umamin kung ikaw talaga ang may kasalanan, hindi yung maninira ka ng ibang tao. Puro katotohanan lang naman ang lumalabas sa bibig ko ha. Ay ewan ko sa'yo, te. Kung ano-ano sinasabi mo. Ikaw nga na nagsisinungaling hindi pinaparusahan. Baliktad pa pala ngayon. Ako pa ang masama ha. Sa bagay, galit ang mga tao sa nagsasabi ng totoo. Hindi pa rin magawa ni Roxy na tanggapin ang kamaliang nagawa niya. Nagpapatuloy pa rin siyang magsinungaling. Hindi lang laban kay Kimberly, kundi pati na rin sa iba niyang mga kaklase, kakilala at mga kaibigan. Sa sobrang sanay na niyang magsinungaling, alam na ng dila niya ang sasabihin para magtunog na siya ang nagsasabi ng totoo. Pero yon ang naging dahilan para lalong mamaga ang dila niya at napapansin niya na umiigsi ito. Nahihirapan na siyang magsalita dahil mahirap na siyang intindihin. Isang araw, umalis sina Kimberly at Dennis, kaya sila lang ng tiyuhin ang naiwan sa bahay nila para alagaan ang ina. Feeling ko buntis si Ate Kimberly. Naririnig ko kasi sila ni Kuya na-delay nga raw siya. Baka magpapa-check up sila. Paano kaya kung buntis siya tapos ipaaako niya kay Kuya ang responsibilidad? Bakit naman? Hindi ba kuya mo nakabuntis sa kanya? Feeling ko hindi si Kuya. Kasi dati may nakaka-chat yan siya. Tapos kapag wala siya rito, mamaya nakikipagkita yun sa lalaki niya. Kung nabuntis siya nun, paano naman ang kuya ko? Tapos aakalain niya na anak niya yun. Kailan pa yan? Bakit hindi mo sinasabi sa kuya mo? Matagal na yun. Kaso ayaw kong sabihin kay Kuya kasi sasabihin na naman na nagsisinungaling ako. Aray! Ang sakit! Nakagat ko ang dila ko. Aray ko! Ay, nakakainis naman. Bakit ba kasi namamaga to? Dapat sabihin mo. Niloloko na ang kapatid mo, itatago mo pa. Huwag ka matakot sa babae niyan. Sige, ako na ang kakausap sa kuya mo. Para nga mapaalis na rito ang babae yun. Malandi naman pala. Saka dati, naririnig ko yan, nakikipag-call sa kung sino-sino. Magaling nang ata talaga siya magtago, kaya hindi siya nahuhuli ni Kuya. Ang dami ko pa naman sanang sasabihin, kaso ang sakit na talaga ng dila ko eh. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang kalagayan ni Roxy. Ilang beses na rin silang nagpabalik-balik sa ospital pero wala namang nagbabago. Marami na rin siyang nainom na gamot. Pero kahit na malaki ang problema niya sa sarili niya, mas malala pa rin ang sakit niya na pagiging sinungaling. Ilang mga maling salita at pagbibintang pa rin ang sinasabi niya tungkol sa kanyang hipag.
May mga naniniwala pa rin naman sa kanya dahil tahimik lang si Kimberly at hindi nag-aabala na ipagtanggol ang sarili niya. Isang linggo na ring hindi nakakapasok si Roxy sa paaralan dahil sa sakit niya. Naroon lang siya palagi sa kanilang bahay, kaya dalawa na ang inaalagaan ni Kimberly. Be, kain ka na. Hindi yan mainit. Tapos itong malamig na tubig, sa'yo to. Yung gamot mo nandun sa gilid ng lamesa mo. Yung maliit na drawer. Huwag kang iinom ng gamot kapag malamig na tubig ang gagamitin mo. Bawal daw kasi yung ganun. Dadalhan kita rito ng tubig, yung hindi galing sa ref. Salamat, te. Paglabas ni Kimberly, sa kusina siya dumiretso para naman pakainin ang biyanan. Nasa kusina rin si Willie at hindi siya kumikibo. Pero ramdam ni Kimberly na may nais itong sabihin sa kanya. Ano pong problema? Kung may gusto po kayong malaman, itanong niyo na po agad. Huwag na po tayo magpakiramdaman pa rito. Kinukulam mo ba si Roxy? Bakit ko naman po gagawin yun? Para madagdagan ang aalagaan ko rito sa bahay? Buntis po ako. Tingin niyo magagawa ko pang gumawa ng masama sa kapwa ko na pwedeng maapektuhan ng anak ko? Isa pa, hindi po ako ganong kababang tao para kumapit ako sa itim na kapangyarihan. Ipatatawas ko si Roxy bukas dahil baka gumaganti ka sa mga pagsusumbong niya. Buti nga hindi niya sinasabi sa asawa mo ang pagtataksil na ginawa mo eh. Hindi po ako nagtataksil sa asawa ko. Kung gusto nyo, paglabas ng bata, magpa-DNA na kaagad para hindi na kayo mangamba ng ganyan. Kung ang asawa ko nga po walang pagdududa sa akin eh. Ayoko na po ng stress. Wala po akong dapat na ipaliwanag sa kahit na sino dahil kahit naman po anong sabihin ko, hindi nyo ako paniniwalaan. Alam ko po na ang mga tao, paniniwalaan lang ang gusto nilang paniwalaan. Kaya nga po ang daming mga sinungaling sa mundo eh. Dahil mas madaling mapaniwala ang sino man nang di lang mali-mali ang sinasabi. Paniwalaan niyo po ang gusto niyo, pero wag niyo po akong guluhin dahil po marami rin akong iniisip. Kaya hindi mo pinagtatanggol ang sarili mo dahil alam mo ang totoo. Yun na nga po. Hindi ko nasasayangin pa ang oras ko dahil alam ko ang totoo. Alam ko sa sarili ko ang totoo. At maging si Roxy, alam niya sa sarili niya ang totoo at hindi. Ang pagkakaiba namin, pati sarili niyang kasinungalingan, nagiging katotohanan na rin sa paniniwala niya. Yun po ang ipangaral niyo sa kanya. Hindi po yung kayo mismong nagbibigay ng dahilan para paniwalaan niya rin ang mga maling ginagawa niya. Ayaw na ni Kimberly na humaba pa ang diskusyonan nilang dalawa. Dahil iisa lang din naman ang kalalabasan nun. Siya pa rin naman ang magiging mali. 2 araw ang lumipas, umalis sina Willie at Roxy para magpatawas. Gusto nilang malaman kung may gumagawa ba ng masama sa dalaga. Hinayaan lang yon ni Kimberly dahil alam naman niyang hindi naman siya ang gumagawa ng masama sa hipag. Naroon din ang asawa niya dahil wala itong pasok sa trabaho. Si Dennis muna ang pansamantalang nag-aasikaso sa bahay dahil gusto niyang magpahinga naman ang asawa niya, lalo pat buntis ito. Bakit kaya wala pa si na Tio Willie? Ano na kaya nangyari sa pagpapatawas nila? Hindi ko nga alam eh. Naniniwala ka ba sa mga kulam-kulam na yun? Baka mamaya may lumabas na ganun, tapos ako ang sisihin nila. Lahat pa naman ng maling nangyayari, parang ako ang may kasalanan. Naniniwala naman ako sa mga kulam na ganyan, pero hindi ako naniniwala na gagawa ka ng ganun. Alam mo Han, ikaw lang talaga ang naniniwala sa akin sa bahay na to. Si Mami siguro naniniwala sa akin, kaso madalas hindi niya ako natatandaan eh. Ayoko naman na maging pangit ang tingin mo sa mga kaanak mo, lalo na sa Tio Willie mo. Pero ewan ko ba, wala naman ako nagawang mali sa kanya para magalit siya sa akin. Kami lang naman ni Roxy ang may alitan dahil sa pagiging sinungaling nun. Buti hindi ka mabilis maniwala. Dahil kilala nga kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Kabisado na kita eh. Nakatira tayo sa iisang bahay at asawa kita. Si Roxy nakasama ko na yan simula pa nung bata siya. Kaya alam ko na may pagkasinungaling talaga siya. Madalas siyang manisi ng pagkakamali niya sa iba, kaya lagi ko siyang pinagagalitan. Ilang beses ko na rin siya napagsabihan, kaya lang
Mas pinaniniwalaan niya ang sarili niya. Feeling ko nga, ako ang may dahilan kaya ganun ang nangyayari sa dila niya. Naaalala mo nung sinumpa ko siya? Galit na galit naman kasi ako sa kanya eh. Masama pa naman ang nanunumpa ng kapwa kasi malakas talaga ang kapangyarihan ng salita. Kaya nga minsan iniingatan ko na ang pagbibitaw ng masamang salita kasi magkakatotoo yun. Kaya lang, hindi ko talaga napigilan nung panahon na yun. Paano? Walang nakikinig sa akin. Tapos ang galing niya pang magsinungaling ni hindi man lang siya kinakabahan. Siguro kung yun nga ang dahilan, baka parusa na lang din yun sa kanya. Hayaan mo, siya rin naman ang makaka-realize na mali siya eh. Kapag nalaman niya yon, baka sakali pang gumaling siya. Total, dila rin naman ang gamit niya sa pagsisinungaling, baka yun na rin ang magiging dahilan para tumigil siya. Habang nag-uusap ang mag-asawa, bigla namang dumating ang magtiyuhin. Ganun pa rin ang kalagayan ni Roxy. Hindi pa rin maisarado ng dalaga ang bibig niya dahil sa pamamaga ng kanyang dila. Nakibalita si Dennis sa kung ano ang naging resulta ng pagpapatawas nila dahil gusto niya ring malaman kung may sasabihin na naman silang masama tungkol kay Kimberly. Walang sinabi kung sino ba, pero babae raw ang gumawa nito sa kanya. Galing daw sa masamang dila. Naisip ko bigla yung panunumpa ng babaeng yan eh. Ngayon, kawawa naman na lalo si Roxy. Babalik kami dun sa susunod na Martes para magpagamot. Sana bumalik sa kanyang ginawa niya sa akin to. Hanggang ngayon ba, kuya? Kakampihan mo ang asawa mo? Oo nga, Dennis. Baka kung ano pa magawa niya sa pamilya mo. Ganyan na yan ngayon pa lang ha. Paano pa kaya kapag nagtagal na yan dito? Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya na maisumpa si Roxy. Galit na galit lang talaga ako nung araw na yun. Kasi lahat ng sinasabi niya puro na lang kasinungalingan. Hindi ko rin naman alam na magkakatotoo yun eh. Kunwari ka pa dyan na di mo alam. Pero ang totoo niyan, talagang sinadya mo. Kasi ayaw mong magsalita ako ng totoo eh. Huling-huli ka na kasi sa akto. Nagsisinungaling ka pa. Ako pa ngayon ang gusto mong patahimikin. Tama na yan, Roxy. Hindi ka na nga makapagsalita dyan, nagsisinungaling ka pa. Hindi mo pa aminin na ikaw talaga yon. Gusto mo ba na ebidensya? Oh, tignan mo tong picture ni Khalil. Kuwang-kuwa ka sa likod, bit-bit mo yung pagkain na sinasabi ni Tio. Ayan, tignan mo sarili mo. Baka sabihin mo si Kimberly na naman to ha. Ngayon ko lang to nakita, kakasend lang sa akin ni Khalil. Dahil balak niya raw mag-post ng video. Wala ka na may tatago. Oh, ano pang kasinungalingan ang sasabihin mo ha? Aray! Ang sakit ng dila ko! Papasok na ako sa kwarto. Nagmamadali si Roxy na pumasok sa loob ng kwarto niya para lang wag siyang mausisa sa kasalanang ginawa niya. Ilan pang mga kuha at anggulo ang nakuha kay Roxy nung araw na yon. Kitang-kita rin ni Willie na nagsasabi nga ng totoo si Kimberly. Malaki ang pagkadismaya niya sa pamangkin dahil simula pa lang noong una, yun na ang kinampihan niya. Ilang araw pa ang lumipas, ang daming naging sakripisyo ni Kimberly. Kahit nabuntis siya, palagi niya pa ring inaalagaan ang dalawa. May naitutulong naman si Willie pero mas higit pa rin ang nagagawa ni Kimberly. Nakikita yon ng matanda at sinubukan niyang kilalanin si Kimberly nang hindi bumabase sa kwento ni Roxy. At doon niya nalaman na tunay nga ang pagtatanggol ni Dennis. Sadyang natabunan lang ng galit niya ang tunay na katauhan ni Kimberly dahil mas naniwala siya sa ibang katauhan nito na bumase lang sa kasinungalingan ni Roxy. Oh, huwag mo na yan buhatin. Ako na dyan. Alam mo naman na buntis ka eh. Dapat nag-iingat ka rin. Kapag may mga bubuhatin na ganito, tawagin mo ko. Kaya ko naman po kasi yan. Saka nakakahiya naman pong mag-utos. Hindi po ako sanay. Gusto ko ako ang gagawa para wala na rin pong masabi sa akin. Oo nga pala, Kimberly. Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa'yo noon ha. Ang sama ko pala sa'yo. Masyado kitang hinusgahan base lang sa kwento sa akin. Matanda na ako pero hindi man lang ako naging mautak para mas kilatisin ang isang tao. Ngayon nakikita ko na
Iba pala talaga ang ugali mo kaysa sa kwentong naririnig ko. Pasensya ka na ha. Nanggugulo pa ako rito sa pamilya nyo. Dumagdag pa ako sa stress mo. Wala na po yun. Hayaan nyo na po. Hindi ko naman na rin masyadong iniisip yun. Ganun po talaga ang mga tao. Madalas na pinaniniwalaan ng kakilala. Kaya po dapat maging mabait tayo sa ibang tao kasi hindi naman lahat ng kwentong naririnig natin ay totoo. Marami pa ring nagpapakalat ng kasinungalingan. Basta po kilala ko ang sarili ko kaya po hindi ako nagpapaapekto sa mga taong mali-mali ang pagkakakilala sa akin. Ang swerte nga ni Dennis. Kaya pala mahal na mahal ka niya. Sorry ulit ha. Nagpatawad na si Kimberly bago pa humingi ng tawad si Willie. Habang ang matanda ay tinanggap na ang pagkakamali niya, si Roxy naman ay hindi pa rin pinaniniwalaan ang katotohanan. Mas gusto niya pa ring mabuhay sa kasinungalingang binuo niya. Bago bumalik si Willie sa probinsya nila, kinausap muna nito ang pamangkin at muling tinanong kung ano pa ba ang mga kasinungalingan na sinabi niya pero hindi talaga umaamin si Roxy. Totoo po ang sinasabi ko. Huwag kayo magpapalit lang sa babae na yun. Alam ko, edited lang yung video na pinakita ni Kuya kasi nautusan ni Kimberly para akong hindi inasalarin. Kalimutan na natin yung usapin tungkol sa nangyari sa outing. Mukhang hindi mo rin naman naaminin ang ginawa mo eh. Sabi nga ng albularyo, ikaw lang din ang pwede magpagaling sa sarili mo. Walang ritual para sa masamang dila. Huwag na lang sana magtagal yan. Kasi paano ka ba naman aayos kung hindi ka titigil sa pagsisinungaling mo? Pag-isipan mong mabuti ang lahat. Dahil baka maging ganyan ka na habang buhay. Huwag ka na sana magsisinungaling, Roxy. Isipin mo na ang mga salitang lumalabas sa'yo para na ring sumpa sa iba. Dahil sa paninira mo, pumapangit ang tingin ng tao dun sa taong sinisiraan mo. Huwag ka mabuhay sa mundong puno ng kasinungalingan. Mas masaya ang maging totoo. Nakakatakot man, pero mas nakakatakot na maging katotohanan mo ang kasinungalingan. Hindi ka makakalamang dahil mas lalo mo lang ilulubog ang sarili mo. Noong una ay hindi tinatanggap ni Roxy ang payo sa kanya ng tiyuhin. Gusto niyang maniwala na totoo lahat ng sinasabi niya. Hanggang sa umalis na ito at naiwan na lang ulit si Kimberly para alagaan siya. Kahit na anong gawin ni Roxy, hindi talaga siya gumagaling. Dumating pa sa punto na hindi na talaga siya halos makapagsalita dahil sa pamamaga ng kanyang dila. Ilang araw pa ang lumipas, pati ang mga kaanak nila na kinakausap ni Roxy, hindi na naniniwala sa mga kasinungalingan niya. May mga kaibigan siyang galit na rin sa kanya. Para bang unti-unti na ring lumalabas ang lahat ng katotohanan at ang naiwan na lang sa dalaga ay kahihiyan dahil tinatawag na siya ng karamihan na reyna ng kasinungalingan. Yun na rin ang nagmulat sa kanya na kahit na gaano siya kagaling magsinungaling, hindi pa rin kayang takpan ang katotohanan. Nagkakaroon na siya ng pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Be, Martis na ngayon. Wala si Tio Willie. Baka gusto mong ako na ang sumama sa'yo sa albularyo. San ba yun banda? Para sana gumaling ka na dyan. Bakit ang bait mo pa rin sa akin kahit na sinungaling ako? Di ba dapat galit na galit ka? Hindi ko na kailangang gawin yun. Wala rin namang mangyayari kung magagalit ako sa'yo. Alam mo, ang mga sinungaling, ang mabigat nilang kalaban ay ang mga sarili nila. Kaya hindi ko na kailangan pang dumagdag bilang kalaban mo. Basta ako, ang gusto ko lang, sana naman kapag naging maayos ka na, huwag ka nang magsisinungaling. Kasi alam mo, walang magandang dulot yan sa'yo. Kahit pa anong paniniwala ng iba sa kasinungalingan mo, ikaw rin ang magtatamasa ng karma kapag naglabasan na ang katotohanan. Yun na nga ang naisip ko, te. Sorry ha. Ang dami kong kasinungalingan na nasabi tungkol sa'yo.
Ang daming paninira. Sorry, te. Wala na yun. Basta wag mo na lang uulitin ha. Kahit na kanino, wag mo na yung gagawin. Si Kimberly ang sumama kay Roxy para sa sinasabing albularyo na pinuntahan nila noon. Gumawa naman yon ng ritual para gumaling siya. May pinagawa rin sa kanya na dapat ay 1 linggo niyang gagawin para tuluyan siyang gumaling. Hindi nawala si Kimberly sa tabi ng hipag hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Umimpis ang namamagang dila ni Roxy at bumalik ito sa normal na hugis. Naging maayos na rin ang kanyang pananalita. Nang mangyari yun, unti-unti na rin siyang nagbago. Itinama niya ang mga pagkakamaling nagawa niya. Humingi na rin siya ng tawad sa mga taong nasira niya dahil lang sa kanyang pagsisinungaling. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, naging magkasundo ang maghipag hanggang sa dumating ang araw na nanganak na si Kimberly. Wow, ang cute-cute naman ng baby denden namin na yan. Halatang mana sa tita eh. Tingnan niyo naman hindi nagkakalayo. Oh, hindi ba yan kasinungalingan? Akala ko ba hindi ka na magsisinungaling? Bakit sabi mo cute ang anak namin at kamukha mo? Di ka naman cute ah. Si baby Denden lang ang cute. Si kuya, nakakainis. Hindi yun kasinungalingan. Kasi cute naman talaga ang tita niya. Di ba, ate? Oh, huwag kang magsisinungaling. Bawal yon. Ewan ko sa inyong dalawa. Oo na, sige na. Cute na lahat ng nakatira sa bahay na to. Oh, si Ate Kimberly na nagsabi. Ibig sabihin, pawang katotohanan lang yun. Walang bahid ng kahit na anong kasinungalingan. Cute ako, cute ang baby Denden, cute ang buong family. Naging mas masaya pa ang loob ng bahay nila dahil wala na ang siraan at ang pagpapalaganap ng kasinungalingan. Lalo pang naging mas masaya dahil nadagdagan na sila. Dahil sa pag-alis ni Roxy ng nakasanayan niyang kasalanan, doon niya rin napagtanto na mas magaan pala ang buhay kapag nagsasabi siya ng totoo. Nalinis niya na rin ang pangalan ni Kimberly sa mga kamag-anak nila. Buo na ang pagtanggap sa loob ng kanilang bahay. Ilang taon lang din ang lumipas, ikinasal na sila Kimberly at Dante. Nakatira pa rin sila sa iisang bubong dahil nais ni Kimberly na alagaan pa rin ang biyenan niya. Habang si Roxy naman ay nagpapatuloy sa pag-aaral. Nang magbago na si Roxy, unti-unti na ring nabawasan ng mga kaibigan niya dahil karamihan sa kanila takot sa katotohanan. Tunay na madaling paniwalaan ang kasinungalingan habang nagiging kalaban naman ang katotohanan. Kahit na gaano man kaganda ang pagkakalahad ng kasinungalingan, bandang huli ay magiging baliwala rin ito kapag katotohanan na ang mas nanaig. Mahirap ding paniwalain ang sariling tunay ang mali dahil lang sa pagsasabuhay ng kasinungalingan. Ito ang tunay na hihila sa iyo patungo sa kadiliman. Katotohanan pa rin ang magbibigay kapayapaan sa pamilya, sa kapwa at lalo na sa sarili. Kaya't yun din ay nasusulat sa banal na aklat at nalalahad sa 10 utos ng Diyos. Dahil ang pagsasabi ng totoo ay ang pagkakaroon ng kalayaan ng kaluluwa. Shout out sa ilan sa masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Matt Sarol, Gerlin Picache, Febe Ranyada, Mayhani Lore 23, Jenna Nolasco at Jenny Velasco, Ruth Ann Migano at sa mga anak niyang nasa Pilipinas na sina Seth, Yana, Gian at sa asawa niyang si Neil Fabilia. Sherlyn Joseco, Renalyn Salarda, Lizelle Nebrida, Lynn Villa, Bessie Tagapan, Annalisa Puaso, Elizabeth Pamintuan, Romelyn Mahilum,
Cassie Barcelona. Kumusta kayo, Olivia Pelayo, at sa mga mananahi ng Attic Clothing na sina Kuya Wigler Lepasana, Kuya Mario, Adrian, Gerald, Miko, Ate Veron, Ruth, Aprilyn, Grace at kay Ma'am Susan Tan. Joy, I Love Traveled, Pamela Agasang, Karen Salut, June Soriano at Lani Soriano, Maria Jaisel Ngoho, Rose Ann Rama, Pakmat Ong, Evelyn Abong Carbakil, Gemstone Claro, Sheren Solero Masagka, Gladys de los Santos, Team Gaminil Francisco, Maria Cristina. Salamat sa pakikinig nyo, Jolly Estrella Mendoza, Nora Mejia, Vicky Yabut, Edgar Vinas, Nora SSM, Abigail, Emily Gandia, Jocelyn Borromeo, King Roel Lansangan, Cool Yet Fun, Violeta Buhay, Cresilda Sotil, Lucille de Lima, Hayashi J. Megan, Jocelyn Nazareno. Shout out din sa inyo, Hiramini, Jennifer Deginon, Mabuhay Georgia Vlog, Pinky Hepertor at sa mga pinsan niyang sina Gilbert at Sandy, Agripina Balza, Marisa Villanueva, Robert Crimen, El Daps, Esteli Reyes ng Marikina City, Gia Gigi, Elena Echano, Ronald Lamis, Cherry Mukbang ASMR, Telma Salazar, Art Ian Bensorto, Haji Aquino, Juliet Ortega, Elgin TV Vlog, May Villar at sa Team Hiroshima Mihara Japan na sina Jasper Agustin, Isel Villar, John Patrick Bernardo, Mark Cyrus Limbo at Perla Izumi, Angeline Galo, Sydney Crosswind, Fritz Love, Gina Fajardo, Aji Nicole Sugabo, Georgia Kiana Delgado, Ana Lubarlita, Maria Ciego, Laila Antao, Noli Merillo, Verheaven, AJ Chua ng Zambales, Linda Trinidad, Carmela Landayan, Maricon Aran, Daniela Biñas, Patricia Ann Balugo at happy birthday sa kanyang kapatid na si Eugene Balugo. Leonisa Cobo. Binabati ko rin ng maligayang kaarawan sa August 22 si Supladang Pasaway. Shout out kay Jennifer Makasinag. Get well soon, Apo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig, mga apo.